Good day everyone, I am Minda A. Franzo of BSCD 2A. So this time we will discuss corruption and its effects on our government. Corruption continues to be one of the biggest challenges in Philippine governance. It affects almost all sectors like education, health, public infrastructure, law enforcement, and even social welfare programs. Despite numerous reforms and anti-corruption campaigns, corruption remains deeply rooted in the system, weakening public trust and slowing national development. So sa Pilipinas, hindi na bago sa atin ang balita tungkol sa katiwalian. Isa ito sa mga pangunahing hadlang kung bakit mabagal ang pag-unlad ng ating bansa. Dahil halos lahat ng sektor ay apektado tulad ng education, health, infrastructure, ang ating kapulisan at maging ang mga programang panlipunan. So what are the root causes of corruption? The first is weak enforcement of laws. Many laws exist to fight corruption, but implementation is often inconsistent or selective. Some officials escape punishment while others are used as scapegoats. So ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng corruption is the weak enforcement of laws. Kahit may mga batas at kampanya laban sa korupsyon, parang hindi ito lubusang nawawala. Isa sa mga dahilan nito ay ang mahinang pagpapatupad ng batas. May mga batas na magaganda pero hindi ito pantay-pantay na naipapatupad. May mga opisyal na nakakalusot habang ang iba naman ay napaparusahan kahit maliit lang ang nagawa. Number 2 is lack of transparency and accountability. Government transactions, especially in procurement and project implementation, are often not disclosed to the public. This opens the door to misuse of funds. So isa rin sa problema ay ang kakulangan ng transparency o pagiging bukas sa mga proyekto ng gobyerno. Kapag hindi malinaw ang process, mas madali itong mapasukan ng corruption, lalo na sa mga kontrata at pagbili ng kagamitan. Number 3 is political dynasties and patronage politics. Elected officials sometimes prioritize loyalty over competence. Political families tend to protect their own interests rather than serve the public. So hindi rin natin maikakailang epekto ng political dynasties at palakasan sa politika. Madalas inuuna ang kaibigan o kamag-anak kaysa sa karapat-dapat na tao. So sa ganitong sistema, hindi serbisyo ang inuuna kundi pansariling interes. Number 4 is low salaries of public servants. Some government employees resort to corrupt acts due to financial struggles, especially in low-ranking positions. So ang mababang sahod ng ilang mga government employee ay isa rin sa nagtutulak sa ilan na gumawa ng hindi tama. Kapag gipit, mas madaling matuksong tumanggap ng suhol o gumawa ng ilegal. Number 5 is public apathy and lack of civic engagement. Many Filipinos are discouraged from reporting corruption due to fear, hopelessness, or lack of awareness of proper channels. So isa pang dahilan ay ang kawalan ng pakialam ng ilan sa atin. Maraming Pilipino ang natatakot magsumbong o nawawalan na ng pag-asa na may magbabago pa. Dahil dito, lalo pang lumalakas ang loob ng mga tiwaling opisyal. So lastly is greed and moral decay. Some public officials enter government service not to help the people but to gain wealth and power. Higit sa lahat, ang ugat ng korupsyon ay kasakiman at kakulangan sa moralidad. May mga taong pumapasok sa pamahalaan hindi para maglingkod kundi para magpayaman at magkaroon ng kapangyarihan. My name is Jonalyn S. Lubrino. I'm the next reporter. My topic is Anti-Corruption Plan for the Philippines. Number 1 is strengthen transparency. Required government agencies to disclose budget, contract, and report online. Easy public access help prevent hidden corruptions. And dapat gawing open at visible sa publiko lahat ng transaksyon ng gobyerno. Halimbawa, pag may bagong project, dapat nakapost online kung magkano ang budget, sino ang contractor, at kailan matatapos. Ganon din sa mga government reports at gastos. Lahat dapat accessible sa tao. Sa ganitong paraan, mas mababantayan ng publiko kung saan napupunta ang pera ng bayan at mas mahihirapan ang mga officials na gumawa ng katiwalian sa batas. Number 2 is implementations of the law. Punish corrupt officials fairly and without bias. Empower watchdog institutions and protect whistleblowers.
Importante na maipatupad ang batas ng pantay-pantay, walang palakasan. Kapag may napatunayang opisyal na korap, dapat may karapatang parusa agad, kahit gaano pa sila ka-impluensya. Kailangan ding palakasin ang mga watchdog agency gaya ng Ombudsman at COA para mas maging epektibo ang pagmonitor ng katiwalian. Huwag rin kalimutan na dapat protektado ang mga whistleblower kasi sila ang nagbibigay ng impormasyon na madalas hindi nalalaman ng publiko. Number 3 is digitalize government services. Use online system to cut red tape, reduce verbally, and ensure transparent trackable processes. Digitalized government services, ang paglipat ng government sa service online ay malaking tulong para sa mabawasan ang korupsyon. Kapag naka-online na ang mga proseso tulad ng pagkuha ng permits, license o pagbabayad ng buwis, hindi na kailangan dumaan sa mga fixers o magbigay ng lagay para mapabilis ang proseso. Mas madali ring matrack ang transactions, kaya hindi basta-basta makakagawa ng daya ang mga taong nasa loob ng systems. Number 4 is educate the public. Teach citizens about their right and the impact of corruption through school and media campaign. Educate the public, kailangan turuan ng mga tao, lalo na ang kabataan, kung ano ang korupsyon, paano ito nakakaapekto sa buhay nila, at paano ito labanan. Dapat isama sa mga subjects sa school ang mga ito. Values tulad ng honesty at pagiging responsible na mamamayan. Bukod dito, pwede rin gumamit ng media at social media para magpalaganap ng awareness. Kasi kung alam ng tao ang karapatan nila, hindi sila madaling mauto at mapasunod sa mga illegal na gawain. Number 5 is involve citizens and media. Encourage public media participation in monitoring government to hold officials accountable. Involve citizens and media, dapat bigyan ng boses at kapangyarihan ang mga mamamayan at media para bantayan ang gobyerno. Kapag may freedom ang mga tao na magtanong at mag-report ng anomalya, mas magiging maingat ang mga opisyal sa mga ginagawa nila. Ganon din ang media, dapat malayo silang mag-imbestiga at maglabas ng balita tungkol sa katiwalian nang walang takot at harassment o pananahimik. Hello everyone, I am Muhaira S. Manang from BSCD2A. So number 4, Republic Act number 6770, Ombudsman Act of 1989. This law gives the office of Ombudsman the authority to investigate, that prosecute government official access of crimes relate to public office, including corruption. So, ang batas na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Office of the Ombudsman upang imbestigahan at kasuhan ng mga opisyal na government na sangkot sa mga krimen gaya ng korupsyon o pag-abuso sa tungkulin. Halimbawa, kung may alkalde na nagnanakaw ng pera ng bayan, maaaring imbestigahan at kasuhan siya ng ombudsman. Number 5, Republic Act number 9184, Government Producement Reform Act 2003. This law aims to introduce transparency, competitiveness, and accountability in government procurement processes, helping to curb corruption and public spending. So, layunin ng batas na ito na gawin dapat patas at malinaw na mga proyekto at magpili ng government. So, ipinagbabawal nito ang pagnanakaw o dayaan sa buding. Halimbawa, kung bibili ng government ng mga gamit sa paaralan o pagpapatayo ng kalsada, tinitiyak ng batas na ito na lahat ay dumadaan sa tamang proseso. So number 6, Republic Act number 10173, Data Privacy Act of 2012. While mainly about personal data protection, this law also helps prevent
corruption by promoting secure, transparent handling of information of government but database, reducing opportunity for data manipulation and abuse. So, tungkol ito sa pagprotekta sa personal na impormasyon, tumutulong din ang batas na ito laban sa corruption. So, tinitiyak nito ang mga datos sa gobyerno o ligtas at malinaw na paggamit, kaya nababawasan ang pagkakataong ito ay dayain. Halimbawa, ang mga record tulad ng ID or information sa kalusugan ay dapat protektahan upang hindi maabuso. Hi everyone, my name is Baila Maido and now we're going to talk about laws in the Philippines related to corruptions in governance. The first one is Republic Act No. 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act 1960. This is the primary anti-corruption law in the Philippines. It defines corrupt practices by public officers such as receiving bribes, causing undue injury to the government, or giving unwarranted benefits to private parties. So, ito yung pinaka-basic na bawal magnakaw at gumawa ng kalokohan sa gobyerno, law natin. So, parang listahan to ng mga hindi pwedeng gawin ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. So, kasama na dyan yung pagtanggap ng sobre o bribe, yung paggawa ng desisyon na nakakasama sa gobyerno pero nakakabuti sa ibang tao. So, lalo na kung kakilala nila at yung mga pagbibigay ng pabor sa mga kaibigan o kamag-anak na hindi naman nila dapat, no? So, like for example, yung mayor na tumatanggap ng pera mula sa isang contractor para payagan yung contractor na gumamit ng mas murang materials sa isang proyekto. So, kahit alam naman na hindi safe yun. So, o kaya yung isang opisyal sa costumes na tumatanggap ng lagay para hindi masyadong busisihin yung mga illegal na gamit na pinapasok sa bansa. So, yun yung tinatawag na corrupt practices. So, next is Republic Act No. 6719 or 713, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So, this law sets the standards for the ethical behavior of public officials and employees, including transparency, accountability, and integrity. It requires the filing of statement of assets, liabilities, and net worth. So, ito naman yung dapat maging mabait at matinukang empleyado ng gobyerno. So, parang manual to na kung paano dapat kumilos yung mga tao sa gobyerno. So, dapat transparent sila, accountable, like handang managot sa ginagawa nila at may integrity. So, isa sa pinaka-importanting part nito is yung sound o statement of assets, liabilities, and net worth. Parang report card lang yan. So, kung kailangan nilang isulat lahat ng ari-arian or utang at kung magkano ang pera nila para makita kung bigla silang yumaman na hindi may paliwanag. So, dapat yung isang senador hindi magsisinungaling tungkol sa mga proyekto niya. Dapat ipakita kung saan napupunta yung pera ng bayan at dapat tama at kompleto yung mga asal niya para makita kung may tinatago siyang yaman. So, yun. The third one is Republic Act No. 7080, Plunder Law 1991. This law defines and penalizes the crime of plunder commit when a public officers amass ill-gotten wealth worth at least 50 million through combination or series of over or criminal acts. This is literally the super nakaw law. Ibig sabihin, ito yung para sa maliit na magnanakaw lang. Ang batas na ito ay para sa mga mataas na opisyal ng pamahalaan na nakukuha ng yaman sa illegal na paraan. Mapapera man yan or ari-arian,
galing sa masasamang paraan na aabot sa 50 million o higit pa. So, hindi lang yan kailangan na naiipon nila yung pera na yan through a series ng mga criminal na kilos o masasamang plano. So, para hindi lang isang beses sila nagnakaw, but multiple times and in different ways pa. So, hanggang sa lumaki ng sobra ang kabuuan halaga. It's like a building syndicated of corruptions, pero ang focus ay sa isang tao na nakakakuha ng super huge amount of wealth from public funds. So, halimbawa, yung isang president na unti-unting kinukuha yung pondo para sa mga proyekto ng gobyerno sa iba't ibang paraan hanggang umabot na sa billions yung nakulimbat niya. Yan ang plunder yan.